So ayan, this year po ay focus po tayo sa quail breeding and propagation, no? So magpaparami ng mga quail natin, no, na layers. And then yung mga lalaki per batch ay for meat type na po, no? Kaya yan, i-announce na lang natin kung may mga pambenta na po tayong mga pugo na lalaki na kakatayin, no? Or katay na natin, no, na ibebenta, no? Per kilo po siya. So hintayin-hintayin nyo rin po yan, no? Kasi sideline natin yung quail meat, yung mga lalaki, no? Na pugo, na hindi naman natin mapapakinabangan sa pag-iitlog, ay yun, no? At aanoyin na natin. Gagawing karne na po yun, karne na. So ayan, no? 114 dito. Tapos 114 din po rito, no? Tapos ito pupunuin din natin 'yan, no, ng itlog ng pugo, no, para at least isang pisaan siguro kulang-kulang 700 pieces po ang ating magiging pasisiw, no? 700 pieces po. So, yan, lumalakad na yung panahon nito mga to, no? Ilang araw, ilang linggo na lang din mapipisa na din po 'yan, no? Mapipisa na rin. All right? So ngayon po ang gagawin natin, bibili po ako ng mga materyales pang wirings ng bulb po dito sa ating apat na scratch pen po, no? Ayan, okay? So bibili tayo ng materyales para at least makapag-start na rin po tayo, no? Magwa-wirings tayo ng lagayan ng bulb, ayan po, no? At tawag rito, kailangan may ayos po natin to, no? Dahil marami tayong pasisiw. Ito yung magiging brooder natin, no? Para at least hindi na tayo gagastos, no? Wawiringan na lang yan, wawiringan na lang to. Lalagyan ng anuhan dito, stick o kaya tapos diyan natin isasabit yung bulb, no? Ganon din po dito sa kabila, no? Iaayos natin maigi to, no? Ngayon. All right? So, kailangan natin ng materyales para maiayos to. Para at least may lagayan na tayo po ng ating mga pugo, no? Tapos bibili na rin siguro po tayo ng Amazon wire, no? Para at least may ayos na rin po natin dito sa itong natin magagawing brooder po, no? Brooder. All right. Ito mahalaga po kasi ito, no? Mahalaga to. Lalo yung natin. Ito yung sinasabi kong i-convert natin na layering cage. Kailangan magawa na rin to, no? Kasi pagkapisa po nito mga to, ng mga nasa incubator natin, 20 days dapat nasa growing out na sila, no? Nasa growing out na. Okay? Tapos pag may nag-itlog na, doon na po sila, no? Ilalagay sa layering cage. Anyway, ito pong gagawin natin dito, layering cage na rin po 'yan, no? Dalawang palapag sa isang square pen na ganito. Dalawang palapag. Tapos detachable siya, nabubuhat para pag maglilinis madali, pati yung sa ilalim nabubuhat. Ganun po yung plano ko, no? And then pwede pang i-expand to sa totoo lang dito sa taas, no? Lagyan din ng cage to. Pwedeng-pwede po, no? Palalagyan din natin 'yan. Hindi malabo, no? Hindi malabo pati dito. Palalagyan din po natin 'yan. Pero ang gusto ko po is yung madaling i-manage ang ipot nila, no? Kaya nga every night, no, itong mga natitirang araw ng bakasyon ko, ay tumatambay ako diyan, ayun doon sa upuan. Fini-figure out ko paano iayos po, no, itong growing pen natin na i-convert into layering cage po ng ating mga pugo, no? So, for the meantime, since tayo po ay nag-incubate na, dapat mauna to. Dapat nating mauna yan. Dahil kung hindi, magkakaproblema tayo, no? Dahil yung brooder natin doon, dadalawa, masikip, no? Masikip. Okay? Masikip po. Alright? So, yun, tumatawag na si bossing natin. Ayan, no? Tumatawag na siya at kukuha tayo ng feeds, no? Siya po yung ating sponsor sa feeds na mga panabong po natin. Gamot, vitamins, lahat po yan. Okay? So, yun po, no? At
nakakatuwa, no, na naiisip natin yung mga bagay na ganito, no? Naiisip natin yung mga bagay na ganito. So, yun lang po ang ating future projects dito. Wala naman ng iba, no? So, sa bonus po, either ipagawa ko na or ako na ang gagawa, no? Either ipagawa ko na ako or ako na ang gagawa. Okay? So, yun. Focus po tayo sa breeding and propagation po ng mga layers na pugo. Lalaki, lahat is for meat, no? Kakatayin na natin tapos tsaka natin ibebenta. Okay? So, yan, may nasa pangalawang araw na po tayo ng fertile quail egg collection. Nasa 166 na po to, binilang ko. Lahat yan goods, no? Walang mahahaba, walang maliliit, walang sobrang laki. Lahat po goods, 166. Ay, hindi. 167 sila. May isang maliit, no? Kaya tinanggal ko na po kagabi, no? So 166 po 'yun, no? Dapat binibilang po natin, no? At para mabilang din natin yung capacity nitong DIY incubator natin pagdating sa quail eggs, no? Para at least sa mga susunod na papisa natin, alam na natin kung ilan yung kailangan natin. Alam natin kung ilan yung kailangan natin. And then sa susunod, pag to naging successful po to, tatanggalin na po natin yung roller, no? At para mas marami tayong mailagay, okay? So 114 times 2 yan bawat incubator. 228 or sabihin mo ng 230, 230. So, bali 460 na yan, dalawang yan, kung walang roller. Plus, ito pa po, no? Nasa 400 plus ang may lalaman yan. Okay? Nasa 400, more or less 400, no? Isang papisa lang, marami na tayo, no? Tapos, papisa ulit tayo, hanggang sa dumami ng dumami po yung ating mga alaga na iitlugin na pugo. At para at least, hindi na tayo magbabuy and sell. Tayo na mismo yung magpo-produce ng product natin. Tayo na rin magbebenta sa mga schools, sa mga kamag-anak, no, sa daan. Yan, iniisip ko rin po na gamitin itong sasakyan, tapos magdala akong table, upuan, no, tapos karatula, no, quail eggs for sale. Ayan, gagawin din po natin yan. Dahil syempre idol natin si Ka-Off Duty Accountant. Si Ka-Off Duty po ay isang certified public accountant or CPA, no? At ginagawa po nilang mag-asawa yan. Panoorin nyo po sa YouTube channel nila at sa Facebook kung paano sila naglalako sa daan pag day off nila, no? Gagawin din po natin yan. Hindi pwedeng hindi. Lalo kapag full time na ako rito, gagawin at gagawin po natin yan. No? Gagawin at gagawin po natin yan. Kasi kailangan nating kumilos. Kailangan natin mag-advertise, kailangan natin mag-market ng mga products natin ng maayos para mabenta. No? Kasi kung produce tayo ng produce, bagsak ang marketing natin, bagsak ang negosyo. Ang ending niyan, kainin mo lahat ng itlog pugo mo, kainin mo lahat ng lettuce mo, kainin mo lahat ng manok mo. No? Kung hindi mo na i-market na maayos yung product mo, baliwala po. Ang taas ng production mo, hindi mo naman na ma-market, baliwala rin po, no? Baliwala rin po. So, yun. Punta muna tayo kay bossing natin, kuha ng feeds. Tapos, bili na rin tayo ng materialis natin. Alright, so yun lang po. God bless!